the Canlas Brothers as social media influencers? Pero sinabihan ko po agad yung mga kapatid ko na parang may future dito sa ano na to sa social media. Nung time na nagsimula akong mag-vlog, talagang very informative din po siya. Meron ka ring makukuwang tama, meron ka ring makukuwang mali. Minsan po, mga once a month, namimigay po talaga kami. So si Ninong madali hanapin pagdating sa ganyan? Mahirap lang po hagilapin. Pero eto seryoso. Importante yung yung vaccination talaga. Tama. Pagdating sa production natin dahil marami ng usong mga sakit ngayon. Canlas Brothers as breeders. Part kami ng old group or ng promotion. Yun. Tapos eventually tinanggal nila kami doon sa promotion. Hindi na namin mabanggitin yung pangalan ng promotion. Wag natin banggitin. Pero ano yung dahilan? Bakit kayo tinanggal? Pwede naman siguro yung dahilan. Kasi ako tingin ko, Sir Migs, kasi nung binubuo pa lang yung grupo, ang gusto talaga nila originally, kunin nila kami sa grupo, kaming 3, pero 1 share lang kami doon sa promotion. So sabi ko, parang hindi yata pwede yun. Kasi magi-invite si Billy, magi-invite si Mil, magi-invite ako. So, bibigyan nyo kami ng 0.33% lang ng share. Hindi pwede yun. So, sabi ko, dapat 1 share each kami. So, naging total of 9 kami. Successful yung first promotion namin. Okay. 9. Tapos, eventually, nagdagdag ng member. Naging total of 14 kami. Mm-hmm. Lumiit yung share. Yung share. Parang 14 na naghahati-hati. So naisip siguro nila na hanapan natin ng butas tong mga Canlas Brothers. Para isa lang ang tanggalin mo dyan, tanggal lahat yan. Magandang araw sa lahat ng followers, listeners, viewers ng Larga Na Podcast. Welcome po sa episode 38. Ang title ng ating episode, Band of Brothers. Kasi obviously, kasama natin ang magkakapatid na kasama natin sa sport. Hindi lang sa sport, Ito mga kapatid natin very popular at saka hinahangaan, sinusundan, at pinaniniwalaan ng mga kasamahan natin sa sport. I-welcome po natin sa Larga Na Podcast ang Canlas Brothers. Unahin natin si Ninong Art Canlas. Hello po, magandang umaga po sa atin lahat. Ako po si Ninong Art Canlas ng Ninong Art Game Farm. Magandang umaga po sa atin. Ba't parang mahihayin ka, boss? Ano lang po? Kunyari lang po. Kunyari lang. Mag-iinit na yan. Sa tabi naman niya, si Boss Demil Canlas. Ako naman po si Demil Canlas ng Kanokma TV Game Farm at ng Canlas Brothers. At huli sa lahat, ang bunso ba? Bunso. Ang bunso. Hinulaan ko lang, boss. Buti tumama. Boss Billy Canlas. Hello po. Billy Canlas po ng BBC Game Farm. Alright. Ang mga kasama natin, mako-consider natin as social media influencers pagdating sa sport natin. Sino kaya pwede magkwento kung siguro si Boss Billy, no? Kasi ikaw ba ang nauna sa mundo ng social media? Boss Billy. Ako po talaga yung mahilig mag-edit, mahilig mag-video. Pero sinabihan ko po agad yung mga kapatid ko na parang may future dito sa sa social media. So pinakauna pong nag-edit at nag-video si Demil Canlas po. Ikaw na ako na. Mali ang tanong. Kay kuya natin tatanong. Kuya Demil, anong nakita mo sa social media na makakatulong sa pag-promote sa sport natin at sa breeding industry as a whole? Kasi po, napansin ko po noong time na nagsimula akong mag-vlog, talagang very informative din po siya. Meron ka ring makukuwang tama, meron ka ring makukuwang mali. So, nasa sayo na po yung kung ano po yung tingin mo na mas maganda mong makuha sa mga social media influencer. Tapos po, mas madali siyang madaling paraan para makilala ka. Kasi po kahit po nung nagsimula po kami sa larangan po ng ganito, pagmamanok, hindi pa naman po talaga kami kilala . Tapos hanggang sa unti-unti po dumarating yung panahon na may bumabati na rin po sa amin.
Kahit po hindi ganun kaganda yung pag-edit namin. Kasi nung time po na nag-edit ako, si Billy po talaga ang tinatanong ko eh. Tapos ayun po, hanggang sa na-impluwensya ko na rin po si Kuya Art na mag-vlog na rin po siya. Si Kuya Art ang panganay. Opo. Bakit ka tinawag na Ninong Art, Kuya Art? Way back, Sir Migs, tumakbo tayo sa politics kasi nung 2022. Saan po? Sa Montalban, Rizal. Oo. Sabi ko, nung time na yan, may mga lehitimo kasi na mga malalaking family dun sa Rizal, no, na pagka binanggit mo yung pangalan or apelido nila, kilalang kilala sila. Kung halimbawa, sample sa industry natin, pag binanggit mo Escolin, ano yan, sikat yan. So, alam mo kagad na merong familiarity kagad sa pangalan. Kahit hindi mo kilala yung muka, alam mo yung apelido, kilala mo na. May branding. May branding sila. So, yung time na yan, kasikatan ni Ninong Ray, yung nagluluto. Yung nagluluto. So, Social sabi ko, media influencer din. Sir Mig. So, sabi ko, normally, nakikita ko sa mga nag-social media, meron silang tawag sa mga follower o subscriber nila para makakonect sila. So, sabi ko, si Ninong Ray, ang tawag niya sa mga, mga follower, subscribers, inaanak. Tapos siya yung ninong. Sabi ko, baka pwede ko i-apply to sa Montalban. Sa politika. Sa politics, oo. Pero yun nga, unfortunately, hindi tayo sinwerte sa politics. Pero nung time na yun, nagmamanok na po tayo. So sabi ko, nasanay ako kahit yung mga matatanda sa lugar namin, inaanak din tawag ko. So sabi ko, ituloy ko na dito sa kasi nasanay na ako na inaanak ang tawag sa mga tao. So try ko nang itawag as inaanak, as ako naman yung ninong sa pagmamanok naman. Ayun, doon nag-start po yung Ninong Art. Ibig ba sabihin, pag Ninong Art, ang mga ninong mapagbigay di ba? Oo, Sir Mix. Pero Sir Mix, wag natin kakalimutan ang mga ninong, ang hirap hagilapin. Oo nga, lalo na pag December birthday, na. Pasko, biglang nawawala yung mga ninong. Ang nakakatawa nga po niya, kasi nung time na tumatakbo po siya ng politics, di ba? May time po na campaign na period, wala siya. Ako ang pinapa-attend niya, tsaka si Billy. May nag-aabot po sa akin na sobre, Ninong, paano naman po kahit pamasahe? Sa isip-isip ko, magkamukha talaga kami ni Ninong. May Ako decoy. po pinupuntahan na 3 sobre po minsan nakukuha ko. Nakakaya naman pong tanggihan. Bubunot na lang ako sa sarili kong bulsa. Ire-repan ko sa kanya. Pag nirepan po niya times 3. Hindi, siyempre may krudo ko doon. may service fee, Oo. Ayun, so doon nag-start, Sir Migs, naging Ninong Art, tapos mga inaanak. Yun, una awkward kasi syempre, minsan matatanda, tatawagin mo, inaanak, di ba? Pero ngayon natural na talagang, pati yung matatanda, Ninong na tawag sa akin. Ganun. Minsan nga nagkakagulatan nga po puti yung buhok, lolo, tsaka lola. Tatawagin Ninong po Tunay po yun. Opo, ganun. Ano pong ginagawa ninyo pag merong lumalapit sa inyo na mga kapwa natin members ng sport na, Ninong, baka meron ka naman dyan mga baldado. Ninong, baka meron ka dyan mga pullets na ayaw mo na. Sige, inaanak. Pagka meron, sabihan kita. Pero talaga tayo minsan nagiging generous tayo, di ba? Parang give back po namin dun sa mga supporters. Meron naman. So minsan po, mga once a month, namimigay po talaga kami. So si Ninong, madali hanapin pagdating sa ganyan. Mahirap lang po hagilapin. Pero yung Sir Migs, meron kasing time na, syempre, tayo, hindi naman din tayo sobrang, yung big time talaga na sobrang dami mag-produce. Yun nga lang, kaya hindi natin mapagbigyan lahat ng mga nanghihingi. Kaya ginagawa natin, nagpapalaro na lang tayo minsan. Para lahat may fair chances na manalo. No? So, ayun, para kasi hindi lahat mapapagbigyan, at least, swerte talaga yung yung nanalo. Para sa kanya talaga yun. Para sa kanya talaga. Yan ang mga pag-uusapan po natin ngayon sa ating episode. The Canlas Brothers as social media influencers, the Canlas Brothers as breeders, and the Canlas Brothers as promoters. Yes. No, yan. Yan ang mga pag-uusapan natin. Yan ang maaabangan nyo sa ating episode. Pero bago po ang lahat, simulan natin muna ang
siguro personal background, konti lang po para mas makilala. Although kilala na kayo ng mga kasamahan natin sa sport. Saan po originate yung pamilya, ano pong educational background ninyo, para may idea yung mga kasamahan po natin kung baka pwede sila maging Canlas Brothers one of these days, di ba? Opo. Simulan natin kay Boss Billy. Ayan. So, ako po ay graduate ng IT. So, Kaya mahilig mag-edit. mahilig po talaga ako sa mga video, editing. Tapos, at the same time, nagtrabaho rin po ako sa Makati. Yan. Actually, nakatrabaho ko po sila Boss Toyo, naging editor din po ako nila Boss Toyo. Okay. So, nasa mundo talaga ng Social media. So, So, parang that time po, namulat po ako sa social media, parang in demand po yung ganitong sistema. So, after a year po, nagtrabaho rin po ako sa isang company rin sa Makati na video editing din po siya. So, sa marketing side po. So, after po nung pandemic po, nagkaroon po ng retrenchment. So, isa po ako sa naalis. Siguro hindi po ako magaling. Ganun. Parang ganun. So, ikaw yung aalisin namin kasi hindi ko baka sabi ng boss mo, ang ginagawa lang nitong content, puro Manok. Hindi to bagay sa corporate. So, ayun po, after po nun, syempre medyo nagmukmuka po kasi natanggal ka nga po sa trabaho. Sa dami nang aalisin, bakit ako? Pero yun po pala, may plano po pala si Lord dun sa nangyayari. So, ayun po, nag-start po kami ni Papa ng Rhode Island po, tsaka yung mga paitlugin po na manok. Tapos po nun, after po nun, so maganda naman po yung demand. Sinabihan ko po yung mga kapatid namin na mag-breed tayo na ito, parang in demand to ngayon Kasi ang kailangan po nung pandemic is mga pagkain po di ba? So, itlog. So, after po nun, parang namulat po yung industriya ng mga Rhode Island Red, yung mga Australorp, mga ganun po. Ano itong mga bloodlines ito, pang itlog? Ay heritage chicken po siya ng ibang bansa. Parang native chicken ng ibang bansa. Okay, parang ornamental, hindi siya makonsider. Hindi, parang Hindi po siya parang layer talaga siya. layer talaga. Opo. Pero po kung i-meat type nyo siya, Pwede din. Pwede pwede rin. po kasi tumitimbang din ng mga 4 na kilo Ang laki. Laki din. Tsaka hindi po siya, Sir Mix, maselan. Kumbaga, mabilis siya maparami. Hindi bihira magkasakit. Bihira Ganun. magkasakit Oo. po. So, yun po yung naging way namin. Okay. Actually, si Ninong Art din po na-retrench din Oo. Di ba? Mamaya si Kuya. Baka Ano umiyak tayo? ka. Pabata, papunta sa pinakamagulang. So, yun po. After po nun, nag-try po kami pumunta kay Sir B-Boy. Actually, sinama po ako ni Ninong Art. So, bumili po kami. Ang una po namin na linyada ron, syempre yung budget meal lang po Pinakauna po namin binila ron, mga Class B lang po. That time po, sobrang dami pong Class B ni Sir B-Boy kasi pandemic nga po kumbaga naipon po yung mga manok dun sa, sa farm nila. So, dun po nag-start yung, namin, journey ng pagmamanok po. So that was mga 2020. 2021. Mga 2021. Okay, so Boss Billy, medyo nakilala natin, no? Medyo pa lang. Mamaya yung mga detalye. Si Boss Demil naman, background niyo po sa education, sa professional career. Ako naman po, graduate po ako ng culinary arts. Yun. Tapos, 2013, 19 years old po ako nun, kinuha ako ng papa ko sa barko. Bali po, siya yung pastry chef namin, tapos ako naman yung assistant niya. So sa dad niyo naman nakuha yung yung influence na sa pagluluto. Opo. Sabi po ng papa ko, kasi since first time po ako sa pagbabarko, dapat ang trabaho ko yung pang beginner talaga. Sabi ng papa ko, dito ka sa akin. Lahat ng trabaho ng pang pastry chef, ituturo ko sa'yo. Sabi niya, para kung sakaling umalis ako dito, ikaw ang papalit sa akin. So, nung time po na yon, nung patapos na po yung kontrata niya, halos marami na rin po akong natutunan. Kaya po nung umuwi siya, yung mga kasama ko, hindi nila alam yung trabaho ng papa ko. Kaya ang sabi ng executive chef namin, sabi niya, ikaw na lang ang pagkakatiwala kong humawak ng pastry. Sabi niya, may mga mas matataas pong posisyon sa akin, pero po ako pa rin ng pinahawak. So ayun po, hanggang sa tuloy-tuloy, inabutan po ako ng pandemic, hindi na po ako nakasampa nun. Tapos po after pandemic, nakabalik po ako sa barko. Sila naman po, nagmamanok na rin po.
Sabi ko, uwi na lang din ako ng Pilipinas, magmamanok na lang din ako. Since mahilig po talaga akong magmanok noon-noon pa, binalik ko na lang din po ulit. Alam niyo po, Boss Demil, dito sa sport natin, napakarami pong mga kababayan natin na katulad ninyo dati, seaman, Apo. ang mahilig sa sport natin. Ano kaya ang tingin yung dahilan for that? Kasi po, since, syempre OFW, wala tayong ibang mapaglibangan, parang yung kwentong buhay po sa Pilipinas na pagmamanok, nadadala po nila hanggang sa barko. Hanggang sa kapwa mo magmamanok, kayo na lang nakikita sa pagka vacant time nyo, kayo nagkukwentuhan. Tapos parang nakakawala rin po talaga ng stress. Actually, may mga katrabaho ko na may mga baong pang USB. Hiraman kami nun. Pagkatapos ng panoorin, mga lumang video. opo, tsaka yung parang mga lumang video na mga interview sa mga dating breeders. Ayun, hanggang sa, ayun po ang pinakalibangan namin. Wala naman nagtutupada dun sa Wala pa. Wala pa naman po, magsisimula pa lang. Yun ang magandang negosyo siguro. Ay, sigurado po yun. Si Kapitan ng Liamador. So after nyo maging matapos yung career ninyo as a seaman, kailan po yun? At saka, Ano po, 2023 po. ito lang, mga 3 years ago. Opo. Actually po, bago ulit ako bumalik ng barko nung pandemic days po kasi, nag-vlog po si Billy kay Sir B-Boy. Ngayon po, ako naman po, sabit lang po ako doon. Sabi ko, sige, samahan ko kayo since marunong naman akong mamili ng manok. Nakatuwaan ko lang pong mag-video. Tapos, tinry ko pong i-upload sa YouTube channel ko. Nagulat po ako bilang na-monetize po yung YouTube ko. Trending agad eh. Tinalo ko pa yung kay Dahil Billy. lang dun sa video ng kay Opo. Sir B-Boy. Opo. So dun medyo napaisip ka na baka... Opo, sabi ko, Ito na susunod na balik nyo kay Sir Bibo at kukuha kayo ng manok, sasama ako. Ayun po, kada pupunta po sila, sasama. Tapos hanggang sa naisipan ko na rin po na mamili na rin ng manok. Ninong, ano mo naman, educational background at saka background about your professional career prior to you joining or focusing on our sport. Ayan, so ako po ay IT po talaga ako. So graduate ako ng Information Technology and IT din ako for more than 15 years. Until now, IT pa din po ako. Ayan, so nag-work pa rin ako sa company pero work from home lang. Tapos previously sa politics, ayan, tumutulong din tayo sa dating congressman namin. Ayan, dun sa district. Ayun. Pero now, focus sa IT career, tapos sa farm. Balita ko, Ninong Art, among the band of brothers, ikaw daw ang talagang pinakamarami mag-produce ng mga panlaban at saka breeding materials. So how do you balance that? Being professional also, an IT professional, paano niyo po binabalance yung oras niyo na kayo pa sa among the brothers, kayo pa sa magkakapatid ang pinakamaraming production? Opo. Yun, bali, Sir Biggs, kasi yung work ko talaga, very flexible. Pasok ako ng umaga, pero hindi ako, kumbaga parang, parang performance-based siya. Hindi siya yung, talagang may ginagawa ka for the whole 8 hours. So, hawak ko talaga yung oras ko dun sa company. Tapos, ayun, pagka sobrang luwag ng schedule or may kailangan akong gawin sa farm, lagi ako nasa farm. O minsan 4 times a week, minsan 5 times. Pero may time na pag super busy talaga ako, maximum of 2 times a week ako. Ayan. Pero everyday nanghihingi ako ng report sa mga farm bodies natin regarding sa production, ilan yung itlog natin for today, meron ba tayong na-encounter na problema sa mga sisiw natin, sa mga nakatali, sa breeding, ano ba, meron ba tayong mga kailangan i-update na o kailangan natin i-double check. Baka mamaya kasi may mga malala ng sakit na dapat natin i-address. Yun. So pagka may mga ganun, kahit na sobrang busy, obligado talagang pumunta ng farm. Ayun. Tapos ayun, pati sa mga CCU, ako lahat, pati mga markings ng mga CCU. Pag nag-incubate kayo ng sarili. Sariling incubation po. Doon pa lang, nakatutok na kayo, no? Opo. Ninong, at saka Pag-hatch. marking, bakuna, tapos marking, kayo na rin yun. Dati, Sir Migs, ako pa rin na nagbabakuna.
Pero kasi ngayon, kinailangan na natin ng tulong ng vet na natin. talaga. Opo. So, Ano na eh, big time na si Ninong. Big time no? na. Opo, pamilya na kami. hindi mo Big boys Bali Sir Mix, pagka kinokontak ko yung vet at pumunta yung vet, mga 1 linggo muna ako magtutuyo. Oo, kasi pero eto seryoso. Importante yung yung vaccination talaga. Tama. Pagdating sa production natin dahil dahil marami ng uso mga sakit ngayon na katulad ng mga Marex, maraming variant. So pagka hindi ka protektado ng Marex at umabot ng mga 5-6 months na yung mga manok mo, iniisip mo na harvest na, may time na na parang magiging pera na siya kung tutuusin 'di ba? Tapos lalabas yung sign ng Marex, hindi mo mabebenta. So lahat ng ginastos mo dun sa manok na 'yon, sayang, mawawala. Kaya iniisip ko na lang na gastusan, parang lumalabas 1-2 tryo lang naman yung katumbas nung vaccination na expense na ginastos mo. So talagang pinagkatiwala ko na sa vet. Ayan, yung vet natin si Doc John Coson ng Okidocs. So siya yung assistant natin sa farm or umaalalay sa atin pag may mga sakit, vaccination, sinasabi ko sa kanya kung kailan. Ayan. Hanggang kailan po kayo nagva-vaccinate, Ninong? Nagva-vaccinate ng manok? From day one, kabisado niyo yung program? Or Hindi ko Hindi na. memorize yung Okay, program. okay. Pero from day one, nagbabakuna kami hanggang Coryza. Tapos yung mga boosters, kami na yon sa farm. Pagka nag-vaccine kami ng lahat, kami na po yun. Pero yung mga complicated, si Doc John Coson po ang Okay. pinagbabakuna natin. Opo. yan. Bago tayo mapunta, kasi second topic natin yung Canlas Brothers as breeders. Balik tayo dun sa sa first topic natin. The Canlas Brothers as social media influencers. Lahat kayo, bilang magkapatid, hinahangaan, pinapakinggan, pinaniniwalaan, katulad na sinabi natin kanina. How do you manage the expectations of the public sa inyo? At saka, paano nyo minemaintain yung, sakto may naalala ako kay Boss Billy. How do you maintain a certain level of integrity sa social media? At saka, ano nagiging backlash pag meron kayong negative na nasabi o negative na na-post? Simulan natin kay Boss Billy. Actually po, kahit anong good topic or good content po sa social media, talagang may mga masasabi rin po yung tao, di ba? So hindi po lahat pare-parehas ng isip ng tao. Pero as long as na alam mo sa sarili mo na wala ka naman tinatamaan tao, wala ka namang inaapakan, good content, and yun, napakagandang isipin na mas marami kang matutulungan na mga bagong possible na or sa mga Pinas. Na-remember ko dati, may na-post kaya Boss Billy about yung siguro mas maganda ikaw magkwento, Okay lang naman dito naman constructive Apo. naman to wala naman masama dito kasi yung mga experiences na nangyayari sa buhay natin, nakakatulong naman yun, di ba? Para mas gumaling tayo. Anong kwento nun, Boss Billy? Actually, yung sa Shopee tips po no? Niliwanagin ko lang. Alam niyo po, Parang meron pa. Hindi, baka mamaya iba yung makwento ko, meron pa pala. Hindi, pwede naman natin pagkwentuhan lahat pero siguro simulan natin dun sa pinaka-controversial. Ayan. Ayun po. Yung salita na tabu sa mga arena, di ba? Pag narinig yung salita na binanggit mo, parang yung mga tenga ng mga security guard Galit po. Oo, di ba? Namumula na, di ba? Kwento niyo sa amin yung nangyari na yun. Actually, nag-scroll lang po kasi ako sa TikTok. Tapos meron po akong nagustuhan na content. Actually, parang pumasok lang po sa isip ko na try ko kaya tong content na to, magbubumba or hindi. Parang ganun po. Pero sabi ko nga po, as long as na malinis naman yung intention mo na parang binibiro mo lang yung tao, kumbaga sarcasm po. Oo. Wala naman po sa intention mo talagang gayahin, di ba? Or hindi mo pa naman ginawa yan sa sarili mo, never po. So, habang nag-aantay po ako sa kotse, kasi po malikot po yung utak ko So, Obviously, no? so ayun po, sabi ko, try ko nga. Kumbaga, ano ba yung mga ginagawa or possible na maging trending. So, tinry ko po yun as a joke po. Pero after ko pong gawin, tas
in-upload, nakalimutan ko po pala lagyan ng disclaimer sa dulo na Yun lang. walang gagayahin. This is only a joke, di ba? Oo. Wala, nakalimutan lang. Nakalimutan ko po. Kwento mo naman yung detalye para alam ng mga tao yung context. In hindsight naman to eh. Sige. In hindsight naman to. Bali- Tapos na to eh, nangyari na eh. Opo. At saka binabanggit nyo nga, Nakamove on na po lahat. sarcastic to eh. Hindi naman to seryoso. Kwento mo yung pinost mo. Bali, sabi ko po nun, kumbaga binigyan ko po na step by step eh. O step 1, bumili ka ng mahinang manok. Step 2, Dali, ano yung title muna, boss? Ano title? parang pumaldo, parang ganun po. Kung gusto mo bang pumaldo, parang ganun po. So parang sa topic pa lang po, interesado yung mga loko po eh. No? Yung mga gustong pumaldo. So step 1, bumili ka na or humanap ka ng mahinang manok. Okay. Step 2, purgahin mo yung manok. Parang step 3, tumaya ka sa kalaban. So, kumbaga, talagang bad content po kung iisipin mo. Pero sabi ko nga po, content tapos sarcasm post, baga wala naman po sa akin yun. At saka ano yun eh, it was meant to be a joke, di ba? Opo. Yun ang ano, siguro hindi lang nalinawan ng mga, Opo. kala lang ng mga tao, ano ba tong batang to? Seryoso ba to? Di ba? So yung mga hindi po nakakakilala sa akin na palabiro po kasi ako eh. Nakilala ka. Nakilala po, ganito pala, loko tong batang to. Hanggang sa binan na nga po ako sa Pasay. Ayun po, binan na po ako sa iba't ibang So parang doon na po ako na alarma, nasa biyahe po kami. Nag-uusap nga po kami magkakapatid kung ano yung mga gagawin. Siyempre ako po, ayoko rin naman po maban sa kahit anong sabi. So ayun po, sabi po nila, usap-usap po kami. Tapos may mga tumatawag na rin po sa akin ng mga kaibigan na concern po. O Billy, hindi nila naiintindihan yung sarcasm jokes mo, sarcasm post mo, na ganito, ganyan. Ipaliwanag mo na lang. So after po nung dinilit ko po yung video, siyempre, Sayang naman. sayang po, Daming views nun ah. Monetize yun. nasa $1,000 na po. Papaldo ka ata. sana dun. Hindi, joke. Paldo ka sana dun. Pero kumalat yun ang todo. Kumalat. Talagang grabe. Nakaabot nga sa amin, nag-send. Wala akong Facebook account pero may nag-send sa akin. Plinay ko. Ako natawa ako eh. Natawa ako kasi naisip ko hindi siya seryoso. Naniwala ako sa sarili ko that it was a joke, di ba? Pero siguro yung ibang tao took it differently, no? Po. So, mga 30% po, panig sa akin, mga 70 to 80, hindi po panig. So, sabi ko po, magpa-public apology na lang rin po ako. So, ano yung sinabi mo nun, boss, sa public apology? Sabi ko po, sorry po sa mga hindi nakakaintindi. At mali ko rin po yung topic na yun na yung mga walang alam nagkakaroon ng idea. Oo. So, hindi po pala dapat lahat ipopost. So, nagkaroon din po sa akin ng aral na hindi dapat lahat ginagawang content. Di ba? May mga topic ka lang na kailangan mong i-content. Huwag yung mga bad content na alam mo makaka-apekto dun sa sambayan ng Pilipino. Wow, sambayan ng Pilipino. Sambayan ng sabayan. Ninong, siya yata ang politiko, hindi yata ikaw. Siya. Lagi po kasi kasama yan pagka may mga caucus ako dati. Ako po yung nagsasalita minsan. Kay Opo. Ninong. So, Boss Billy, masasabi mo ba na sa social media, minsan, yung negative content, yun ang nagpapasikat sa mga tao? Possible po eh. Possible po. Pero dapat po, alam mo sa sarili mo na hindi ka gumagawa ng ganun. Di ba? Kasi kung ikaw po, sample lang, nag-i-illegal ka talaga. Sample, ginagawa mo po yung mga panchuchope na yun. Hindi mo naman para i-broadcast. Yun na nga eh. Tama po. Kaya nga pag tinignan mo siya, ba't talagang maintindihan mo na joke lang to? Kasi kung ikaw ba manunyope ka, sasabihin mo kung tuturo mo pa kung paano. Siyempre hindi naman. Di ba? Opo. So, ayun po, kinausap ko rin po yung sa Pasay, si Sir Gerald. Sila Gerald. Ayun. Nakiusap, na ano po, parang nakipag heart to heart po. Pumunta po ako sa kanya sa Pasay. So, yun po, nag-sorry po ako na hindi na po ako gagawa ng ano. So, after po nun, nilift na po niya yung ban. So, nakahinga na po ako ng maluwag. Ayun. Dito nga sa Larga na, nag-iisip kaming topic na ganyan eh. Yung para sumikat. Para bilang sumikat, di ba? Dami kagad followers ng page. Kunyari, kukuha kami ng mga Viva Max, interview Ayun. namin dito. Di ba? Iniisip namin yung kaso, hindi namin magawa. Sir Migs, pwede kaming co-host. Kayo naman, Boss Demil, sa experiences nyo sa social media, being one of the, una ka among the brothers di ba, na gumawa ng presence sa social media. Ano mga experiences nyo po ang
siguro sa negative tayo. Kasi yung positive, mas marami yan eh. Yung negative, bilang mo, ilan lang yan eh. Tandang-tanda mo yan. Anong mga posts ang na-publish nyo na nagkaroon ng negative feedback na naalala nyo na tumatak sa isip ninyo? Ano po may time na may podcast po kami. Tapos yung part po na pinapaliwanag ko po yung negative tsaka positive side. Ang kinuha lang po ng nagre-upload yung negative na sinasabi ko. Negative feedback. So, ang nangyari po, kumalat-kalat na po sa buong social media. Tapos, ang daming nag-send sa akin na yung sinabi mong ganito, yung video mong ganito, kumalat. So, hinanap ko po kung sino po talaga yung mismo nag-upload. Kinausap ko po siya. Sabi ko, dapat in-upload mo rin yung positive side na sinasabi ko. Kasi parang lumalabas, masama yung sinabi ko eh. Kasi taken out of context na Opo. yung statement eh. Diba? Tapos po yun, dun nyo rin po makikita kung sino talaga yung tunay nyong kaibigan. Kasi po may time na akala mo kaibigan mo, tas magugulat ka. Siya rin pala isa sa mga sumisira sa'yo. Anong topic yan, boss? If you don't mind. Kung Yung pwede natin po, regarding pagkwentuhan. po sa gwapong manok na hindi magaling versus pangit na manok na magaling. Yun kasi yung tanong ko, Sir Migs, minsan kasi, pag nag-podcast kami, hindi talaga scripted. So, hindi nila alam kung ano itatanong ko sa kanila. Yung tinanong ko na, ano ba mas pipiliin mo, gwapong manok na hindi magaling or pangit na manok na magaling? So, yun, kinukwento niya nung time na yan, yung kinrap na yung magaling, maggwapo na hindi magaling. Yun yung kinrap nung... Kinat po. Ganun. At in-re-upload. That same question po, tinatanong rin namin yun sa mga breeders na guests dito. Would you rather breed brood na pangit pero super galing tsaka multi-winner o kaya gwapong broodcock na so-so ang performance pag binibitaw? Iba-iba eh. Opo, totoo. Or kayo ang tatanungin natin, di ba? Yan, magandang... Ikaw, Boss Billy. Among the two, saan ka pipili? Para sa akin po yung pangit na hindi kagopuan eh. Parang ako po. Hindi kasi kumbaga po ang sports natin, win or lose lang po yan eh, di ba? So, For breeding lang, boss, ha? Kunyari, brood ka. Doon ka ba sa pangit na brood? Alam mong malalim yung genetics. Pero, tapos, sobrang galing. Multi-winner. Tapos, heavy on this bloodline. Pero hindi maganda itsura. Mababa. Ganyan. Mababa. Pangit yung balahibo. mostly, Versus gwapo na so-so. yung iba po kasing manok, lalo yung mga import po. So, pag dumating po sa Pilipinas, hindi rin naman po kagopuan, di ba? Pero yung inanak po nila, yung po yung nagpe-perform at gumagawa po. So, tingin ko po same-same lang rin po siya eh. So, pwedeng gwapo na magaling or gwapo na hindi magaling, pangit na magaling. So, actually, same-same lang rin po yung ko. Ikaw, Boss Dimil, anong answer mo nung tinanong ka na nag-viral Ang ka nun? pinili ko po talaga doon, kahit hindi kagopuhan, basta magaling. Yun po talagang kasi ang manok na hindi kagwapuhan, basta nanalo sa pit, pagbaba po niyan, gwapong manok po yan eh. Especially po kung pinalakpakan talaga sa taas. Ang pangit na yung tinalo niya. Di ba? Kasi hindi na humihinga. Kaya Di nga ba? po may ibang mga breeders na di ba may mga ibang breeders na pinipili nila yung parang oriental yung mga itsura. Kaya siguro po ganun talaga. Nakakita nila ng magandang performance. Kaya kahit hindi gwapo, basta magaling. Okay. Ikaw, Ninong, saan ka doon, Ninong? Okay. Kasi ang tanong nyo kanina, Sir Migs, hindi magaling sa bitaw, pero full of genetics. Oo. Di ba? Yun siguro ako. Oo. Kasi, ako based to sa experience ko as a breeder, kasi breeder ako ng racing pigeons before. And kami, pag nagbe-breed kami, kinikip namin yung record keeping namin lahat ng pedigree. So, ginagawa namin, lahat ng mga, ang isang family ng sa Kalapati, puro family of winners sila, pwede akong keep ng materyales na hindi siya proven and tested sa liparan or sa case natin sa pit, or hindi din siya kagalingan sa mga bitaw, sa spar, pero alam ko na maglalabas siya na magagaling dahil
galing sila sa family of winners. So doon ako. It doesn't matter kung ano pa itsura niyan, kung guwapo ba siya or pangit, Yeah. high station or mid station lang. Yun na lagi ko ina-explain sa mga buyers. Pag ako, yung Red Kelso namin na yun yung isa sa proven and tested line ng Ninong Art Game Farm. Medium station, nire-recommend ko pa rin yan sa buyer. Yung buyer nga lang minsan, ayaw. Pero yung mga buyer na nagtitiwala sa atin or nagtiwala sa atin, ngayon, successful din sila. Opo. Kumbaga, yun yung naging foundation line nila sa farm nila dahil pinagkatiwalaan nila yung choices po natin. Yun nga lang, sa una, syempre may mga questions na medium station di ba? Pero kung ang ano ko, gusto mo ba magkaroon ng pundasyon na magpapanalo, pagkatiwalaan mo itong linyada na to. Ganyan. Habang dinidiscuss ni Ninong Art yung tungkol sa mga Kelso, sakto. 'Di ba? Mapunta na tayo ngayon sa second topic natin for our episode. The Canlas Brothers as a band of breeders, 'di ba? Tatlo kayo nagbi-breed. Ikaw, Ninong Art, ikaw pinakilala sa breeding. Yung Kelso po ninyo, saan po nanggaling yan? Ayun, Sir Mix, yung Kelso natin galing kay Sir B-Boy Enriquez. Opo, yun yung Red Kelso ni Sir B-Boy. Bali una, kumuha kami ng materials kay Sir B-Boy. Tama yung sinabi ni Billy kasi nung nag-start kami na as a breeder, parang hindi pa talaga siya totally seryosohan. So, Class B muna kasi nung time na yon madami si Sir B-Boy na Class B nung time na yun. Parang yun yung pinakamura na linyada. Kaya siya naging Class B kasi ang dami nilang production, hindi naman nabebenta dahil nga pandemic nung time na yon. So, binaba nila ng presyo, ginawa nilang Class B. So, doon kami nag-start as pero White Kelso yung unang na-acquire ko na linyada. Tapos kami ni Billy, tinry namin na magpasabay. Yung dahil walang mga kayang pumunta ng mga farm, kami magkakapatid, pumupunta kami sa farm ni Sir B-Boy. Tumatanggap kami ng orders ng mga buong Pilipinas sa amin papadaanin, tapos kami yung order o mamimili para sa kanila kay Sir B-Boy. Hanggang sa si Sir B-Boy, parang siguro nakatuwaan ni Sir B-Boy na may personal material si Sir B-Boy, yung 2-time winner na Red Kelso na 7/8 inbred ng yung pinaka-famous niya na 4-time winner. Mm-hmm. Opo, yun yung napuntang brood sa akin. Oh, ano Opo. yun? Tapos, yung mga jumper niya na luma, di ba? Jumper Kelso, sir, yes, na yes. na may touch ng Ding Fair Kelso. Okay. Yun yung 4-time winner. 2-time winner siya ng World Slasher. 1-time winner siya ng Davao or Cebu yata na parang big event. Tapos 1-time winner ng International Sir Patrick Antonio. Yung nakuha ko, which is Apo na, 2-time winner yon sir sa big event din, World Slasher Cup winner yung isang winner niya. Tapos yung isa nakalimutan ko. Ayun, doon nag-start yung family of double nose ng Ninong Art Game Farm kay Sir B-Boy Enriquez. And fortunately, nagpanalo sa akin pati doon sa mga nakakuha. Yun. Anong nagustuhan niyo dyan sa mga jumper Kelsos ni Sir B-Boy? Ayun. Ninong? Bali sir kasi ako mahilig ako sa mga mga may ingat na manok. Ayoko yung mga sugod. Gusto ko parang nag-iisip talaga. Kumaga bago sila kumilos. Kumaga hindi sila basta-basta bumibreak until sigurado sila na Nasa taas sila. at sa pool talaga yung kalaban, ganoon. So nare-reuse namin yung mga winners kasi minsan nakita mo ang ganda ng performance. So ikaw tatanungin anong naging injury nung manok. Normal wala minor lang. So mare-reuse mo siya. So kami nakakapag-reuse kami ng mga manok, 2-time winner, 3-time winner, ganon. Until now, ganon. Would you say na yung yung Kelso mo Ninong Art is still the same bloodline from Sir B-Boy or meron na kayong in-infuse na sarili niyo na to para sarili niyo nang timpla yung yung Kelso ninyo? Okay, yung Kelso ko talagang purely kay Sir B-Boy. Pero ngayon, sir, meron akong linyada
courtesy of Kuya Tony Antonio of Sagupaan. Yun. O yung yung Cardinal Club nila. Yun, galing kay Sir Bebot Uiren, no? Oo yata sir. Oo. Tapos Or hindi, meron yatang sariling cardinal sila, Sir Tony, no? Meron din. Meron din, ano? nagbe-breed Sige, din kwento sila niyo po. ng konti. Personal. Nagbe-breed sila ng konti na pure. So nakakuha tayo ng materyales kila Kuya Tony kasi naging kaibigan, malapit na kaibigan sila. At ayun po, yun yung dinidevelop natin ngayon. So baka the following year, kasi ngayon binibreed ko pinaparami ko. The following year baka i-try ko infuse sa Red Kelso ni Sir B-Boy. Ayun. So hindi ko alam kung magdinik, pero ang kinaganda Sir Migs, may separate family ako ng Red Kelso, may separate family po ako ng yung sa Cardinal Club Tama. ng Sagupan, at itatry ko yung i-straight line ko sila, i-straight bread ko sila kung magninik. Pag hindi, focus na muna sila sa Kanya-kanyang family. pamilya muna. Opo. Ang mga Kelsos niyo, Ninong Art, saan po maganda i-cross kung gagamitin niyo siya sa mga mga contest natin? So mga dance contest natin, Sir Mix, ako, proven and tested namin sa mga sweater. Pero ang ginagawa ko, Sir Mix, yung mga cross ng sweater, kinikip ko yon yung mga 50-50. Tapos, ginagawa ko yung mga 50-50, binabalik ko naman sa sa mga red kelso and white kelso naman. Bali magiging 3/4 white kelso, 1/4 ng sweater or McLean. Tapos meron ako na try yung red kelso sa Harold Brown Gray of Sir B-Boy. Yun mainam din. So ngayong early bird, inulit ko yung family na yon. Yung 3/4 red kelso, 1/4 ng Harold Brown Gray. Sinasabi ng mga nakababata mong kapatid na ikaw daw ay collector ng mga bloodlines. So, aside from the kelsos, aside from the sweaters, aside from the grays, ano pa ho ang mga paborito niyong mga linyada sa inyong farm? Meron tayong mga PSG, Paul Spark Gray, may konti tayong Joe Good Gray, Super Brown Red, McLean, Gilmore. And so, ang reason, no? Collector ang dami Oo. nga. Sandali. Parang expo. Nawala ako. Doon muna tayo sa Paul Sparks Grace. Kanina po nang galing. And galing kay Tito Carichua ng Pilar Farm. Ang Oo. gagaling nun. Opo. Ang daming naghahanap niyan. Opo. Tapos yung Joe Good naman galing kay Kong Sunny Lagun po. Talagang marunong, no? Marunong pumili. Magaling Mahilig talaga siyang... Meron kasi naging kaibigan, Sir Mix, na kursunada yung white kelso natin. Mhm. Ang niya, ayaw na niyang mag-gray. Meron siyang direktang binili na kwadro kay Sir Sunny na parang mas strip niya yung kulay ng white kelso. Ginawa niya, dinala niya sa farm yung mismong authentic na mga materyales na Joe Good na kwadro, tapos pinalitan ko ng tryo na white kelso naman na breed na natin. Sino po yung Nag-quit na si Providence Game Farm. Oh, okay. Opo. Bali, taga Tarlac yung farm niya, pero taga Parañaque yata si Providence. Ayun. So, maganda rin yung winning percentage, Sir Migs, nung mga Joe Good. Oo. Good talaga. Oo, so good grace daw yun. Hindi Dapat daw Joe Good. hindi Joe Good, dapat So Joe good. Very Good. Joe very good. Yung guests ho namin dito nung episode 36, The Gray Men, sina RJ Manzanilla at saka sila Daryl Castillo. Paul Sparks din ang gamit nila. Opo. Galing rin yata kay Boss Tito Gary. Cari po. Oo. Magagaling yun. Lumalaban sa Manila Arena yun. Opo. Minsan full show talisayan. Gagaling. Mahusay talaga. So, ganun din ba yung performance nung Paul Sparks sa inyo? Maganda din po yung, mainam po talaga yung PSG, lalo kung PSG to PSG. Opo, bali, yun, dalawang family kasi nakuha kay Tito Cari na PSG. Bali, dalawang tapos 3 babae yung pinag-startan ko. Tapos, hiniwalay ko yung isang pares ng PSG niya. So, yun, hindi sila magaling pag-cross sa iba. Mas magaling sila na sila. Tinry ko na i-cross Sir Mig sa sweater, parang hindi masyado. Hindi masyado. Opo. Parang medyo mas prefer ko yung
yung gray to gray crosses. Great, great. Okay, o napag-usapan natin mga talisayin, si Bloodline Collector di ba? Super Brown Red naman. Ayan. Opo. Yung SBR natin, sir, originally talaga, 'di ba, sikat kasi sa SBR si Mount Banahaw. Yes. Pero hindi galing kay Mount Banahaw talaga yung sa akin. Galing siya kay Councilor Jel Barcelon ng Nasugbo, Batangas. So, nung nakita, kasi one time, pumasyal kami sa kanya, kay JBB, kay Game Farm. Nakita ko yung parang sa lahat ng manok na nahawakan ko, parang nakursunadahan ko yung SBR na yun. Pero hindi ko alam na SBR. Parang parang instinct lang na parang kursunada ko tong manok na to. Parang kailangan may uwi ko tong manok na to. Kumbaga bibilhin ko yung manok na yon. At yun, nung nakausap ko yung sila Sir Gel, napagbigyan tayo na iuwi, no? So tinry natin i-breed sa farm. Binread namin sa sa SBR sa McLean, tapos pure SBR. Yung McLean, naubos lahat po yun na nabili ng mga buyer. So sabi nung handler ko, boss, wala na tayong mailaban ng mga crosses. Hindi mabenta yung mga pure kasi hindi naman po ako kilala sa SBR. So sabi ko, sige, ilaban na lang natin yan. Yan na lang ihanda natin yung mga pure. Pero yung nabalitaan ko na na may mga kumakalas daw pagka pure na SBR. Sabi ko, baka ganyan mangyari sa atin sa mga big events din sasali. Yun, luckily okay na walang kumalas at bumibilang din po ng panalo pati sa mga buyer. Kaya sobrang swerte po yung linyada na yon. Nakakatuwa. Ano pa yung binanggit ni Ninong? Yung McLean. McLean. Kay Sir B-Boy rin. Kay Sir B-Boy din. Yeah, yung mga... Majority po talaga ng linyada namin galing kay Sir B-Boy. Ang wala lang po kay Sir B-Boy talaga na yung sa top 4 na bloodlines si Sir B-Boy, yung super sweater po. Hindi po ako hiyang. Si Billy naman po yung hiyang sa super sweater. Opo, ipapasa na ba natin kay Bunso? Ipasa na. Pero sagutin ko muna yung tanong mo, Sir Mix. Ayaw pa ni Ninong, ayaw pa. yung sabi mo na sa collector. Kasi 'di ba syempre tayo as a breeder, hinahanap kasi natin yung holy grail talaga na kumbaga hindi tayo pwede makontento sa kung ano yung meron tayo sa ngayon. Dahil pag nakontento tayo, yung mga competitors natin or yung mga kaibigan din natin na continuous nag-upgrade or naghahanap ng holy grail, mapapag-iwanan ka, 'di ba? Ultimo sila Sir B-Boy until now, yearly sila i-import sila ng mga manok. So, living legend na 'yon, continuous naghahanap ng linyada na tingin nila na magpapadominate sa kanila sa panahon ngayon. Tayong nandito sa baba na umiidolo sa kanila, hindi natin 'yun gagawin. Mapapag-iwanan tayo lalo. Kaya ako naniniwala ako na unti-unti dapat meron tayong mga research and development. Tapos, yun yung gagamitin natin para kung sakali mag-nick, keep natin. Pag hindi, scrap na natin. Yeah. So, ito magandang pagtalunan natin. Hindi mo pagtalunan. Kumbaga, we can discuss this topic na mas malalim. Maraming schools of thought sa breeding Sa input from the guests here ng Largana, yung iba, sinasabi na maintain just a few bloodlines hanggang ma-develop mo na gusto mong tama. Meron naman ngayon bagong school of thought naman kay Ninong Art, kumolekta ka muna saka ka pumili kung anong gusto mo. So anong tingin nyo sa mga younger siblings ng Calnas brothers? Do you follow the same school of thought or mas gusto nyo yung konting bloodlines lang? Kay Boss Demi. Talagang ako, since limited naman din talaga ang budget, talagang nagpo-focus lang ako sa maximum of 5 bloodlines. Sagad na po muna ako doon. Ngayon, kung sakaling nakitaan ko na maganda na yung winning percentage at may nagustuhan akong ibang linyada, yun lang po yung time na nagpapasok ako ng additional na linyada. So, ngayon po, ang mini-maintain ko lang na linyada ay 3 na nagpapanalo talaga sa akin. Yung Golden Boy, Johnny Jumper Kelso, tsaka White Kelso.
Yung tatlo lang po na yan. Ayun, so yung Golden Boy, iba yan sa sweater ni Ninong Art. Sarili Sarili niyo po. May kinuha po kasi akong manok kay Tito Kari Chua na binread ko. Tapos, kumuha rin po kay Leo Enriquez. Wild Creek. Kay Wild Creek. Wild Creek. Doon po galing yung Johnny Jumper ko tsaka Golden Boy. So magkakaiba. Iba-iba po kami ng linyada. Oh. Di ba, Sir Migs, yung Escolin Brothers, yung Escolin Brothers parang they share yung linyada nila eh. Kung ano yung linyada ng isa, linyada ng lahat. Kami hindi sa ngayon Dahil kami nga, ine-explore pa namin yung Holy Grail. Yung Holy Grail. So, kung in the future, kung ano yung pinakamagaling na linyada ni Billy, share din sa amin. Yung sa akin, share sa kanila. Yung kay Neil, share sa amin ni Billy, di ba? Tsaka po kami, wala po kaming hingian ng manok. Kasi po actually, kung gusto ko lang din naman po ng White Kelso, pwede akong humingi sa kanya. Pwede rin kay Billy. Kung gusto ko naman ng sweater, pwede rin ako kay Billy. Pwede rin po sa kanya. So, ang ginagawa po namin, kanya-kanya po kaming develop ng linyada. Tama. So, siguro naman po, mga 3 to 5 years, kita mo na po kung ano po yung pinaka-dominanting linyada na i-maintain mo o na produce mo. O pwede na namin i-share sa kapatid namin na, Tol, eto, kuhain mo. Palitan mo naman ng signature line mo. Na yun naman pong pagbabanggain namin. Si Ninong ba, hindi kayo ni-influensya na, tigil niyo na yan. Gamitin niyo tong linyada. Walang ganun. Wala na. Hindi po. May freedom sila. Wala po, opo. May respeto pa rin as co-breeders. Opo. So, may respeto as walang impluensya ng mas nakakatanda. Walang po. ganun. Wala po. Lahat po kami may sarili-sariling freedom. Yung White Kelso niyo po, Boss Demil, is the same kay Sir B-Boy rin. B-Boy din po. Pero kayong pumili nun, sarili ninyong... Actually po, ganito yan eh. Yung White Kelso po kasi, may nakurso na daan po kay Kuya Art. Yung manok po na yun eh, hindi namin mailalaban dahil overweight. So sabi ko sa kanya, bilhin ko na lang yan. Tapos sinubukan kong gamitin, may mga nakuha rin akong White Kelso na babae, binread ko. So ginawa ko po, White Kelso sa White Kelso, pinarami ko muna. Tapos hanggang sa inaano ko na rin ng konting sweaters. Ayun po yung mga nagpapanulotan. So, tatlo, no? Sweater, Golden Boy, no? Tapos, White Kelso, at saka ni isa, Kelso na red. Apo. Johnny Jumper daw po. Yung red Kelso niyo po, kay Sir B-Boy or iba naman po? Ano po, kay Wild Creek po. Okay, Leo Enriquez. kay Leo Enriquez. Tapos meron din po akong Melsim Gray na nagpapanalo rin po sa akin. Iba, no? Iba-iba. Iba po talaga. Opo. O, dito naman tayo sa pinakasikat. Daw. Hindi po. Hindi po. Si Bunso. Kabili. Oo. Kabili. Ano naman ang mga binibreed mo? Kasi kilala ka rin as a breeder, as a serious breeder. Kwento nyo naman po sa amin. Ako po, more on focus po ako sa sweater eh. Lalo po yung super sweater. Sabi nga po ni Ninong Art kanina, hindi siya hiyang sa sweater. Ako po hiyang po ako. So, magkaroon po tayo ng short na kwento lang. 2 years ago po, sabi po ni Sir B-Boy na, dami mo nang kinuhan linyada sa akin. Baka mamaya, balang araw, ako yung matalo mo. Sabi niya. Sabi ko po, Sir B-Boy, malabo po mangyari yan. Kumbaga, kada lalaban po kami na Santa Monica, no fight talaga, automatic. And last month po, nagkaroon po ng way na magkatapat po kami ni Sir B-Boy. Saan pong arena? Sa Santa Monica Arena doon po. Doon din. Okay. Pero sabi po ni Sir B-Boy, kung matalo mo man ako, masaya ako. Kasi, ibig sabihin, manok ko rin yung pinanggalingan nun. So, ayun po, nung nagkatapat po kami ni Sir B-Boy, nung umaga pa lang po, pinapabaklas ko na po sa promoter dahil, syempre, as respect nga po kay Sir B-Boy kasi siya po yung mentor namin eh. Kumbaga po, di ba dapat no fight po. Kumbaga magkakampi. Eto na po. Nung nasa gradas na po, ang gamit ko super sweater na linyada rin po ni Sir B-Boy. Pero paanak na po namin. Ang kalaban po si Sir B-Boy. So nagkakaroon po ng kantsawan na dating magkakampi, ngayon magkaaway. Okay. So yung mga kasador po, syempre alam po na more on B-Boy line po kami. So ayun po, nung nagkatapat po, dehado po kami. Siyempre, si Sir B-Boy yun. si Siya, Master B-Boy, ang pa-champion kalaban eh. Pa-champion siya, di ba? Sir B-Boy po, opo. Pa-champion. O talaga madedehado tayo nun pag ganun. Anak lang tayo. Si Daddy yung kalaban. Di ba?
Tapos pa-champion pa. Wow. So, sigawan po ron, Billy Enriquez versus Vivoy Enriquez. Mga ganun kantsawan mo eh. So, ito na po, nung nasa gradas na, syempre ako po, hindi ko po ayoko po makita na kalaban po si Sir Biboy, kaya hindi po ako nag-video nun, as respect po. So, after po nun, nung nagkabakilan na po yung manok, Sandali, boss. Anong kulay nung kalaban mo? bulik po yung kay Sir Bulik Biboy. naman ang kay Sir Biboy. Okay, Tapos sa akin po, super sweater. Okay. So, after po nung first buckle, pagbaba po, nakataob na po yung yung kay Sir Biboy. Kumbaga, as anak-anakan po. Nalungkot po ako. Pero at the same time, sabi po ni Sir Biboy dati, pag natalo mo man ako, masaya ako para sa'yo. So, ayun po, after po nung kantsawan, sabi po ng mga kasador, ikaw yung bida ngayon. Mga ganong asaran lang po. Sabi ko, hindi ko naman po talaga, ginusto yung nangyari. So, ayun po, kumbaga, parang pitmaster po, di ba? Magkakaibigan. Nagkakataon din po na nagkakatapat-tapat. So, yun na lang rin po yung inisip namin. Kahit maganda po yung score ni Sir Biboy. Anong pakiramdam mo nun? Nung tinalo mo si Sir B-Boy, parang pwede mo nang palitan si Daddy? Parang ganun? Hindi po. kumbaga, yung linyada po ni Sir B-Boy pala, consistent pa rin. Kumbaga, nandun pa rin po yung pinakalapot ng linyada ng mga manok ni Sir B-Boy. So, sabi nga po ni Sir B-Boy, kung matalo mo man ako balang araw, masaya ako kasi proud ka sa linyada ko. So, ayun po. Pag magkatapat kayo ulit, tapos tinalo mo pa siya ulit, ano na magiging pakiramdam mo nun, Boss BD? Baka humiyaw na po ako na. Joke lang po, joke lang. Hindi, pero as much as possible, ayaw eh. Opo. Out of respect, di ba? Sa kay Daddy. Lahat po kami, ganun. Tsaka ginawa na po namin yung way talaga na ipabaklas yung na po na yun. Pero Wala po. naobliga na talaga. Siguro walang katimbang na or wala nang ibang makalaban. So sinabi na lang po namin doon sa promoter. Sabi niya na lang po sila, Ma'am Looney, na ganito po yung nagkatapat. So ako po, go na lang po kung ano po yung mangyari. Win or lose, maging masaya na lang po sa resulta. Balita ko, malaki daw pinarada mo doon, Boss BD. Malaki po, nasa 1.1. 11. 11 lang po. Baka mag-crop na naman yan, sabihin. Ang lakas si Boss Billy, 1.1. 1.10000. Hindi, 1.1K. Ayan, dinugtong ang kagad ng dinugtong. baka mamaya, meron na naman kumuha. Additional follower na. Medyo nahirapan nga po yung kasador na magkasay kasi sa 11. So, ayun naman, aside from the sweaters, Boss Billy, anong bloodlines pa po ang binibreed ninyo? White Kelso po. Yan, Sir B-Boy. Sir B-Boy rin. Bukod po sa magaling, medyo malakas po yung demand talaga niya. Kumbaga, once na na-harvest po yung stag, yan po talaga yung first pick ng mga client po talaga. Okay. So, tsaka yung value po kasi ng White Kelso, iba po compared dun sa mga pula, mga grays. So, talaga mas priority po namin yung white. And then, meron din po akong Paulspar Gray ni Tito Kari. Tapos, kay Sir Tony Antonio, meron din po. Nakakuha po kami ng Cardinal Club, Kelso. Yun. So, yun po yung inaabangan ng mga tao. Yung Cardinal Club ba nila, Sir PH, nila Sir Tony, late maturing? Hindi pa, Sabi nila. Sabi nila, Oo. yeah. Pero, recently yata nilalaban nila ng stag. Mukhang okay naman po. Depende yata sa crosses. Siguro pag merong hatch, no? Opo, Ganun, pagka may baka- Melsim's hatch. pero mas preferred po nila talaga Oo, pag may mga Cardinal Club. Cardinal no? Club. Mahirap talunin sa kasi Yun nga po. sobrang mauutak na linyada yung Cardinal Club. May extension po yung buhay niya, no? Oo. Kumbaga kapag naunahan na po, may gigil po siya na kaya pang makabawi. Pag bumawi, sigurado ka. Oo. Ito pag since mga mga podcasters ang kasama natin, pwede ba tayo magdebate dito? Ayan, Pwede po, pwede Ayan. po. Aside from Sir B-Boy, tanggalin na natin Sir B-Boy kasi magkakaroon kayo ng bias di ba? Sino ang pinakamagaling na breeder para sa inyo ng manok sa Pilipinas? Sino po mo ako na? Tanggalin natin Sir B-Boy kasi napanood ko yung episode nyo, lahat kayo. Ang GOAT si Sir B-Boy. Di ba? May napanood akong post nyo sa FB. Aside from Sir B-Boy Enriquez, sino ang pinakamagaling na breeder dito sa Pilipinas? Simulan natin kay kanino? Kay Bunso muna. Pag ano Sa naman. una po. Sige po. Para sa akin po, si Boss Paulo Malbar.
Kasi nakikita ko po kasi yung postings rin ni Sir Pao na continuous yung laban, continuous siya upgrade ng mga materyales. At the same time talagang focus po siya ron sa niya, sa sistema niya, no. So makikita mo talaga yung laban ng manok niya na iba po eh. Kumbaga talagang kayang sumabay sa standard ng level. So tingin ko si Sir Pao. Okay. Boss Billy, Boss Pau. Hindi po dahil kaibigang kumbaga hindi po dahil kakilala si Sir. No bias. No bias po. Ayun. Boss Demil, kayo naman po. Bilang Sa akin leader. talaga, actually, hindi naman din po ako fanatic ni Master Lance De La Torre. Pero may mga tao rin talaga na diehard na fans siya. So, ibig sabihin, talagang meron talagang napatunayan yung mga linyada niya eh. Na actually, sa iba, parang mayayabangan ka. Na parang ano ba yan, bakit ang mahal ng presyo niyan? Mayayabangan o mamamahalan? Mamamahalan ka, yung mga ganun. Pero meron talagang mga tao na nakakaintindi. Na hindi naman mamamahalan, pero alam nila kung ano talaga yung value Kasi nung manok na yun. dekada ang binilang para i-develop di ba? Opo. So, Tsaka para sa akin, may mga nakikita rin ako na nag-expo na puro LDT lines lang yung mga binibenta nila. yung maalab, no? Ayun. Si Maalab. Maalab, di ba? So, sigurado, isa si Maalab Game Farm sa nakakita ng talagang may potential yung linyada ni Master Lancy. Although hindi po niya ako fan at wala rin po akong manok niya. Oo. Pero, syempre, kung pagsusumahin natin, iba yung linyada niya eh. Na bakit meron pa rin bumibili, pero para sa iba, bakit sobrang mahal? O bago natin pagtalunan yan. Pamal Bar, Lancy De La Torre, Ninong Art. Okay. Ako siguro Sir Edwin Arañas naman. Oo. Red Game Farm. Red Game Farm. Bakit si Sir Edwin? Kasi normally pag pumunta ka sa farm ng isang breeder at malalaman mo magagaling or quality yung mga manok pagka ang hirap mamili ng manok kasi makikita mo na quality lahat. Kumaga, pag tinignan mo halos magkakamuka. Talagang pag tinignan mo standard talaga yung yung mismong mga manok na makikita mo doon. Versus doon naman sa mga breeder na pag pumunta ka, sasabihin, wala na hubang iba. Di ba? Pero kay Sir Edwin, yun nga, kita mo uniform ng mga manok nila, yung mga sukat, makikita mo kung gaano ka-meticulous yung isang breeder. Which is, isa sa nakikita kong factor ng isang magaling na breeder. Tapos, at the same time, bukod sa magaganda yung mga manok, nilalaban din nila sa mga big events, yung mga sarili nilang mga production. Ayun. So, Sir Edwin Arañas po ako. Okay, so speaking of mga breeders na lumalaban sa pit, no? Meron, nakita ko sa internet before na about kay Sir Lancy naman, di ba? Na parang binabash siya dahil sa last Candelaria, Zero. parang Puro kulang sa swerte, di ba? So, kahit ba ganun ang nangyayari sa isang breeder, katulad mo, Boss Demil, hinahangaan mo pa rin siya. Actually, lahat naman po ng mga lumalaban yun, nakaranas po yan na puro zero eh. Kung sabihin po nila na hindi sila nakaranas ng puro zero, hindi po ako naniniwala doon. Hindi totoo yun. Hindi totoo. Naranasan nila kasi hindi pa sila naglalaban. Kaya dapat, kung ano man yung maging score ng manok mo, dapat maging proud ka pa rin sa sarili mo. Kasi hindi mo naman alam na magiging zero ka pala sa araw na yun eh. Di ba sabi nga ni Idol Patrick, kapag ka naunahan ka ng malas, may time na talagang tuloy-tuloy yan. Kaya yun yung sign na yung ibig sabihin na walang nakakadomina sa larangan na to. Noong nakita mo yung mga post na yun sa social media, Boss Demil, hindi naman nawala yung yung paghanga mo kay Boss Lancy. Hindi naman din po nawala, pero sabi ko nga po, hindi niya ako masyadong fan, pero para sa akin, okay din yung mga manok niya. Yes. Kaya hindi na, syempre po, sino ba naman pong magpipresyo ng ganung manok
kumpara sa kanya, hindi karapat dapat yung ganung klase ng presyo sa manok. Ikaw, Ninong Art, this argument regarding pricing at saka performance, tinitignan mo rin ba yun sa mga breeders natin? Ano to? Opinion lang po to. With all due respect to all the breeders out there. Opinion lang po namin to. Nagkwekwentuhan lang po kami dito. Sana wag ho kayong ma-offend. Opo. Ayan. So, ako regarding sa mga Pricing. Pricing ng and mga performance. breeder, hindi ko i-criticize yung presyo eh. Kanila yun eh. Kanila, kumbaga, breed mo or produkto mo, choice mo kung magkano mo gusto ibenta, di ba? Ngayon, maging maganda o hindi yung performance, hindi yun makaka-apekto dun sa presyo. Kasi sabi nga nila, binabayaran mo dun, yung mismong genetics no mismong manok, di ba? So, para sa akin, ayun nga, tama din sinabi ni Utol na pag hindi ka nakaranas ma-zero, hindi ka masyado naglalaban, 'di ba? So lahat ng living legend na dumaan dito sa industriya natin, naka-experience yan ma-zero. Kami, hindi kami living legend, naglalaban kami paminsan-minsan, pero Living pa lang, no? Living pa lang. Living life to the fullest. Ayun, pero kami Sir Migs, talagang ranas namin ma-zero, no? Normal talaga siya sa mga naglalaban. Normal na matalo, pero hindi ibig sabihin na dahil na zero kami, di ba mababa lang yung presyo namin. Biglang bababa Hindi mo. mas mababa pa ng todo, di ba? 1.5 na lang. Huwag naman gano'n, no? Opo, Sir Migs, yun nga, kumbaga, kasi kailangan natin dyan isaalang-alang yung maraming factor. Yung mga materyales. Yes. Upbringing, di ba? Opo, upbringing. Health and upbringing ng bata sila. Lahat ng mga expenses natin. Halimbawa, ang total na expense mo, sample lang, 4,000 sa isang manok. Dahil ba nagtatatalo kami, bebenta natin ng 2,500. Siyempre hindi. Dahil, Cut loss. dahil talo kami ngayong season, puro zero kami or lamang kami sa talo, 2,000 na lang ang isang stag namin. Di ba? Wala namang ganun. Alam mo, Boss Billy, may guest namin dito si Sir Nene Abelio recently sa Larga na Podcast. Pinag-usapan namin yung kasi very particular siya sa gameness ng manok Di tinanong ko siya, sabi ko, Sir Nene, may na-experience ka na ba na meron kang alaga na kumalas? Alam mo, sagot niya sa akin. Ano po? In English pero tagalugin ko na lang, di ba? Baka hindi ko masabi eksakto na tama. Ang sabi niya, pag wala ka pa nakikitang manok mo na nagka-problema sa arena, ibig sabihin, kulang ka sa laban. Di ba? Di ba? So, ganun din sa mga breeders natin di ba? Laban sila ng laban, but even if yung performance nila na particular derby hindi masyado maganda, it doesn't mean na, sabi nga ni Ninong Art babagsak mo na yung presyo, di ba? Yung pricing is an argument dito sa sport natin na palaging mainit na usapan di ba? Ano masasabi mo dun, Boss Billy? Kahit anong presyohan po talaga mapamahal o mura, sasabihin ng basher, kayang tigo 1.5 yan Di ba? So, mag-flex ka ng mga tig to 25, 10, 7,000, kayang patay ng 1.5 yan. Mostly talaga na makikita mo So, para sa akin po, as long as na may napatunayan ka na dito sa industriya, at kumbaga, relax ka na, pwede ka na po siguro magpresyo ng kung anong tama. Pero hindi po ibig sabihin na sample nagpresyo ka ng 100,000 or 50,000, 30,000, hindi na po matatalo yun, di ba? Hindi naman yun Hindi naman yun ang point no? Tama po. Di ba? Tama mga boss. No? Tama po. Pricing is relative to the owner of the bloodline di ba? Parang kung ano sinabi niyang presyo doon, respeto di ba? At choice mo naman kung bibili ka sa kanya or hindi. Tama po. Di ba? Kung merong hindi maayos na anak yan, kung merong kumalas dyan, hindi makasalanan ng breeder. Di ba? Kanya-kanyang upbringing ng manok yan. Kanya-kanyang patukaya na bibigay mo. Kanya-kanyang palaki yan. Di ba? Yung iba po kasi hindi po nakakaintindi, lalo yung mga hindi naman talaga nagmamanok, yung makakomment lang, 30,000 yung manok mo, hindi ba tinatabla ng tari yan? Di ba? Naka-Kevlar ba yan? Makakulit yan. Di ba? Oo. So, kahit anong ipresyo mo, talagang may win or lose na mangyayari dyan.
So, mapa 7,000, 8,000. Talagang tatalabintari yan. At saka even yung mga legends, diba, sinasabi na nga na may panalo, may talo eh. Diba? Pero, yan ang ano ko eh, yan ang manok ko eh. Diba? Nasa sa inyo naman kung bibili ninyo. Parang gano'n sila eh. Parang all of the great ones, gano'n, diba? Totoo. And inaamin nila na failure is always part of the equation, diba? Yun. Lalim Kung nun. paano lang sila nag-a-adjust sa failure, doon makikita ang kagalingan ng isang breeder. Tama po. Totoo. Mag-agree kayo doon. Opo. O, Ninong, anong mga komento mo doon about that thought, about that argument na ang daming basher, ang daming ano sa mga breeders natin, even sa inyo, di ba? I'm Sobra. sure meron din, di Sobrang ba? dami po. Madami po. Anong ano nyo sa kanila? Anong maituturo natin sa kanila para ma-educate sila? Siguro kesa i-bash natin yung mga kapwa breeder natin, tignan natin kung ano yung may pwede tayong matutunan sa kanila. Oo, kasi yun nga, tama naman na maaaring hindi lahat ng pinopost nila or yung nakikita natin sa kanila, gusto natin, no? Mapalinyada man yan, presyo, itsura ng manok, o kung ano man. Pero at the end of the day, meron tayong matututunan sa kanila eh. Yun na lang. Kunin natin yung mga pwede natin matutunan sa mga breeders na suportahan na lang. Kasi dito naman sa industriya na to, suportahan eh. Hindi to hatakan pababa. Oo. Kasi ang ginagawa ng mga basher, kokomentan ka ng hindi maganda para ma-discourage ka, di ba? Sabi na, mahal naman bakit ganyan ka magbenta? Bakit 25,000 o 20 mil yung isang manok mo? Ganito na lang ako bibili, di ba? Kasi konti lang idadagdag ko, ganito na ako bumili, di ba? Yun nga, kumbaga, tayo dito sa industriya, mas maganda na suportahan tayo. Naman to eh. Industriya natin, manok, hindi naman alimango eh. Di ba? Bawal dito yung crab mentality. Di ba? Opo. Tsaka mas masarap sa feeling na wala kang hate dun sa ibang mga tao. Kasi iba, makita mo, gumagamit pa ng mga bogus accounts, yung mga nakalock, yung walang profile picture, walang friends, para lang mag-comment ng hindi maganda sa kapwa nila. Masyadong mabigat sa kalooban yung mga ganun. Pagka yun ang mga ginagawa mo sa iba. Boss Billy, mag-agree ka ba na before naman nagkaroon ng social media, ang sport natin has always been a gentleman sport eh. Tama Diba? po. Puro mga ginuoto dati nung araw, 70s, 80s. Walang ganyan eh. Ngayon lang lately na sumikat ang social media. Would you say na yun ang that gave rise to all these yung crab mentality, yung mga naniniwala sa ganyang mentalidad? Tingin ko po may positive side din talaga yung mga may crab mentality, no? Unang-una kasi as a breeder, meron akong hindi nakikita na mali na pala sa akin. So parang yung mga comment, sample, tumakbo yung mga manok mo, ganun. So ibig sabihin, kailangan ko improve sa sarili ko yun. Gameness. Kailangan Gameness. focus ka sa gameness. So kailangan ko mag-upgrade. So ibig sabihin, may positive way rin pala yung crab mentality. Pero talagang negative sila eh. Hindi pag constructive criticism, okay lang. Okay. Yung para i-call yung attention natin para gumaling tayo, okay lang. Pero pag yung gigibahin ka na lang, na wala Yung gigil naman dahilan. Meron po kasing gigil na gumagawa pa ng video as para sirain ka, di ba? May mga ganun po eh. Pero, yun nga po, sa sarili natin, hindi na lang natin sila papakialaman. Kumbaga, sa atin, hindi na para pagpokusan yung negative. Kasi mas maraming comment dyan na positive na, uy, Boss Billy, ang galing ng manok mo congrats ha. So, yun na lang yung i-comment ko or re-replyan ko. Kumbaga, nakasuporta pa ako sa followers ko. At the same time, hindi ko na pinapansin yung mga bashers. So, focus ka lang talaga ron sa positive. Tayo naman bilang mga nandito sa social media, siyempre, palagi rin natin pinapaalalahanan ng mga viewers, followers natin, di ba, na panatilian na po natin na gentleman sport itong ating sport. Para naman hindi bumaba yung kalidad. Tama. Di ba? Para nung araw talagang very respectable yung sport natin. Sana, di ba, panatiliin pa rin natin na ganun. Yan. So, nag-agree ang ating mga ating Agree po mga kami dyan. kapatid sa sport.
Okay, dito na tayo mapunta. Haba na ng episode natin. Haba. Hindi natin napansin yung oras. Masaya po yung kwentuhan. As ano naman, the band of brothers as promoters ng ating sport. Sino sa inyo ang nag-organize ng mga promotion? Actually po, lahat kami. Kanya-kanya ba pag Hindi nag-promote po. kayo? Magkakasama po. Pero lahat kayo, concerted effort yun. Opo. Ako po, kumbaga toka-toka po kami. Ako po nakafocus po ko sa social media. Okay. So ako po yung nag-edit, nag-shoot ng video, and si Jurish po yung girlfriend ko. Yun. Siya po yung cameraman eh. Kumbaga, siya po yung nag-focus. So pag may ipopromote po kami, ako po yung parang main man na sa mga social media. Ikaw ang frontman. Frontman. Lead vocalist ng banda. Opo. Yun. Pero ang caption naman po, si Ninong Art naman po. Si Ninong Art naman pagdating sa mga Masiselan. magandang title na mga promotion. Yan, opo. So, Sige po. tapos si naman po, si Dimil naman po. Dimil no? Kuya, si Kuya Mil. kuya mo rin eh. si Kuya Mil naman po, siya naman po yung more on grounds na kumakausap sa mga tao. Actually po, simula bakal sa bakal 1, lahat ng mga manginginom sa Montalban na Hinikutan mo na. Hindi po, hindi na kumalas. Hindi na kumalas. Hindi na kumalas. Kasi pinapakisamahan mo. Oo, inuman kami. Sige, Oo. set tayo dito, set tayo. Yun. Kaya pagka may i-invite, sasabihin nila, Kuya Mil, invite mo na si ganito. Upuan Pag mo na sinabi yan. ko, sige, i-invite ko. Sigurado, entry. Ginawa niyo parang politika pala yung promotion eh. Merong nagpo-promote sa social media. Merong nag-house to house, kumakamay sa mga tao, no? Actual na pumupunta sa mga bahay-bahay, di ba? Tapos meron naman creative side, yung nag-iisip ng magandang branding. Kaya nga po sabi ko sa kanila, pagka nagkasakit ako, kasi ako umiinom eh. Sagutin niyo yung ko. Toka-toka na lang, no? Pero kami, Sir Migs, kami, kumbaga, hindi porket Canlas Brothers kami, iisa yung mga follower namin. Or yung mga kaibigang solid. So, ang ginagawa namin, kung sino yung, invite ka namin sa palaban namin. Alam namin na baka pwede ka sumali sa amin. At tinitingnan namin sino ba sa atin tatlo ang pinaka-close. Ganon. Tama. Halimbawa, Tama. sa amin lahat, tingin ko ako pinaka-close sa'yo. Ako kakausap sa'yo. Yun. Ganon. O kaya sasabihin ng mga kapatid, Ong, Billy, kausapin mo si ganito. Ganon. Pero pag babae po yung pass po ako doon. Siyempre. Sila na lang po. Kuya Mil na lang. Si Kuya Sana lang Mil. po. Hindi ako pwede, mapapalo ko. Pag babae po, ano yun? Nabibingin po ako pag babae yung usapan. Ano ba yung babae? Hindi ko rin alam. Pero, ayun nga, tapos kami, Sir Migs, kami, botohan. Madalas kami, hindi alam ng nararami. Nakikita nila social media, lagi kami magkakasundo, di ba? Pero, sa behind the scene, lagi kami nagdedebate. Oo. Kung ano yung mas maganda. Tapos magbobotohan kami. Ngayon, kung ano yung mapagbotohan na final, rerespetuhin namin yun. Kahit na against kahit masakit sa sa will dibdib, namin. Oo. Ako tingin ko, dapat sa kaliwa kami. Silang dalawa, tingin nila dapat sa kanan. Dahil dalawa sila at majority wins, sa kanan kami lahat. Democracy at work. No? Democracy. Even sa pamilya. Hindi pwede yung dahil panganay ako masusunod. Walang ganun sa amin. Tsaka po kanya-kanya talaga kaming diskarte. Kasi minsan po, kagaya po yan, kunyari, bakal sa bakal event na ngayon, syempre may mga bisita kami na talagang umiinom din. Ako na mismo nagpo-push na, oy, bilihan natin ng alak tong mga to. May time minsan na hindi naman sila agree kasi hindi naman sila umiinom. Pero sabi ko, kailangan, bigyan din natin sila ng alak. Si Kuya Mil yung pangpunta sa Siya ang mga frontliner. Kaya ang gagawin ko, pampunta sa mga lamay, di ba? Sa mga politiko, gano'n, di ba? kaya ang Punta gagawin sa ko po, lamay, bibili ako ng alak di ba? yan. Sasalay. May laro ng Caracruz, sa shot Pusoy. ng Emperador, Tapos, Kuya Mil yan. kami yung condolenso. Si Demil na po bahala. Iiwan po namin. Ako yung napupuyat Di ba? Parang gano'n eh. Kanya-kanya kayo. Kaya organized eh. Di ba? May kanya-kanyang lakas po, may kanya-kanyang kahinaan din. Okay. Tapos lahat kami naglalaban. Ganyan. Dapat ituro ko rin yan sa mga kapatid ko. Eh. Saka yung magbotohan na rin kami. Parang palagi yata ako nasusunod eh.
Llamado po, llamado. Pag sumusunod, Sir Mix, tuloy lang. Pero pag lumalaban na katulad nitong dalawa, botohan na lang tayo. Meron nga po may time na gusto ko kasi magtari. Oo. May laban kami. Eh syempre dalawa sila, wala pang tiwala sa akin. Hindi nila ako pinagtari. Eh itong mga uli, ang ganda ng resulta. Sabi ko, pwede na ba pagkatiwalaan? Pwede na. Ba? Pwede na, pero pag talo, abono ka. Pwede na pang Battle of the Big Boys. Ba? Yes. Speaking of yung bakal sa bakal, nakailang promotion na ba ho kayo? Before bakal sa bakal, meron pang iba or yun lang? Part kami ng old group or ng promotion. Yun. Tapos, eventually, tinanggal nila kami dun sa promotion. Hindi na namin mabanggitin yung pangalan ng promotion. Wag natin banggitin. Pero ano yung dahilan? Bakit kayo tinanggal? Pwede naman siguro yung dahilan. Kasi ako tingin ko, Sir Mix, kasi nung binubuo pa lang yung grupo, ang gusto talaga nila originally, kunin nila kami sa grupo, kaming tatlo, pero one share lang kami dun sa promotion. So sabi ko, parang hindi yata pwede yun. Kasi magi-invite si Billy, magi-invite si Mil, magi-invite ako. So, bibigyan nyo kami ng 0.33% lang ng share. One-third Hindi pwede na lang. yun. Opo. So, sabi ko, dapat one share each kami. Opo. So, naging total of 9 kami. Successful yung first promotion namin. Okay. 9. Tapos, eventually, nagdagdag sila ng member. Naging total of 14 kami. Mhm. Lumiit yung share. Yung share. Tama. Oo, parang 40 na naghahati-hati. Siguro, dumating yung time, Sir Mix, na nakita nila na maliit na yung sharing. Tapos, ang pinaka-best way to, kasi kung iisa-isahin mo nga naman yung mga member na tanggalin, marami kang kakausapin . So, naisip siguro nila na hanapan natin ng butas tong mga Canlas Brothers. Para isa lang ang tanggalin mo dyan, tanggal lahat yan. Minus 3 shares kagad tayo. So, yun, ang nangyari, nung tinanggal nila kami, pero bago nila kami tanggalin, Sir Migs, na-predict na natin. Kasi nagkaroon Pero kasi ng established na kasi yung pangalan ng grupo na yun . Oo. Kumbaga po, medyo matatag na rin po. Matagal, yung old group, matatag na yon. So, sabi nila siguro na, dahil matatag na tayo, pwede na tayo magbawas ng member. At ang unahin natin tanggalin ay yung Canlas Brothers para minus 3 shares kagad. Unahin natin tanggalin yung mga pogi. Yo! Sabi ko nga, Sir Migs, na-predict na namin. Apo. So, sabi ko sa mga kapatid ko, baka matulungan tayo ni Sir B-Boy, sabi ko. So, pumunta ako kay Sir B-Boy nung time na yan, di ba? Punta ako kay Sir B-Boy. Sabi ko kay Sir B-Boy, Sir, baka, feeling namin tatanggalin na kami dun sa grupo namin. Naluluha-luha ka pa nun . Joke lang. Sabi ko, feeling ko tanggalin na kami sa group na kung saan kami nabibilang. Baka matulungan mo kami magbigyan ng slot sa isang arena, no? So, sabi ni Sir B-Boy, teka, tatawagan ko yung may-ari. Tinawagan niya, nabigyan kami ng slot. Tapos, on the same day na nabigyan kami ng slot, ayun na, nagdesisyon na yung grupo kahit na wala daw botohan na nangyari na tanggalin kami. So, kumbaga, in short, Sir Migs, pinagtulungan po kami ng grupo. Yes. So, sabi ko, itong grupo na to, akala siguro nila na matatag sila. Pero, mas matatag yung magkakapatid. Siyempre. Na kami, Sir Migs parang talagang dinaan na kami sa hirap at ginhawa . Subok na Subok na ng Subok na panahon. talaga, Kasi lumaki kayo magkakasama di ba? Tsaka yung mga suggestions kasi namin doon sa old group, hindi na pakinggan. So sabi ko, ang gawin natin, lahat ng tingin natin na suggestions natin before na hindi na-implement doon sa kabilang group, i-implement natin. So yun, kaya medyo naging successful yung promotion ng Bakal sa Bakal. Ayun. So, ilang promotions na po tayo? Siyam na, sir. Siyam. 8 na po. Pang-siyam yung paparating. Yung kayo mismo ang nag-promote? 8 po. 8. Talaga? Walo na po. Gano'n na karami? 2 years na po, Grabe. Sir Migs. Grabe. So, in a year, mga 3-4. Gano'n. Opo. Solid. Okay. So, yung paparating po, July 18, yan, sa Manila Arena po. Ayun. Kuya Art. So, ayun. Ito, dream come true to para sa Canlas Brothers and sa Bakal sa Bakal promotion na finally makapag-promote tayo sa isa sa pinakamagandang
dito sa Pilipinas, which is ang Manila Arena. Ayun. Diba? So, thankful kami sa sa Manila Arena Group na tinanggap kami dito sa nabigyan kami ng slot ngayong early bird. Yeah. No, ngayon darating na July 18, ayan, may 5 tayo diyan sa dito sa arena. At 'yun, maraming mga kasali. Ayan, nag-pledge na sila Kong. And 'yun. So, join kayo sa Bakal. Chat nyo lang yung Canlas Brothers, si Idol Billy, si Idol Kanokma TV, and si Ninong Art Canlas sa mga gusto sumali. And for more details, ayan. Oh, yan ha. So, ito magandang labanan. No pot. No, Pat. No, Pat. 1M guaranteed. Opo. So, walang kapital na na pot money. Tapos magkano ang minimum? 10K po. 10. 11 to pag Manila Arena. Ayan. 11. Opo. 11 po yan. Tapos 500 ang champion. Opo. Okay, 5 stag. Sa VIP area, 2,000 na entrance, sigawan all the way. Sa general admission, libre entrance. Ayun. Machine betting. Ayun. Yan. Para lahat po ng mga miyembro ng sport natin, napagbibigyan natin. Napagbibigyan natin yung mga big time Kristo na naghahanap buhay. Napagbibigyan din natin yung mga kababayan natin na ayaw naman ng sigawan. Opo. So, Tama. binabalanse po natin lahat. Dito Iba po sa talaga Manila Arena. At saka po dream come true rin po yan sa mga gustong sumali ngayon. Apo. Kasi marami po talagang nangangarap din na makasali sa makapunta ng Manila Arena. Hindi, tsaka noon, nangangarap lang tayo na baka one day, Manila Arena naman tayo. Di ba? Oo. So, siguro mga season 2, season 3 pa lang po kami nun. Oh, So, sinasabi po namin. Magkaibigan naman tayo, hindi mo naman sinasabi. Una ko nakilala si Boss Billy. First among the to. brothers. Sana sinabi mo dati, pwede. Andyan na tayo. Ngayon, Sir Mix, ang naging way namin is through Kuya Tony Antonio. Yes, Yeah, yes. oo. Na naging guest rin dito sa Larga na Podcast. Oo nga. Salamat, Boss Tony, ha. Opo, thank you, Kuya Thank Tony. you, Kuya Tony. Thank you, Kuya Tony. Makikikuya na rin ako. Baka mas matanda pa ako kay Kuya Tony. Ay, Halos magka-age Ay, kami. oo. Halos magka-age kami ni Boss Tony. So thank you, Sir Tony Antonio, for introducing the Calnas Brothers to us. Malaking tulong and siyempre social media influencers, breeders, and promoters rolled into one. Yes, Diba? po. Tatlo kayo, tatlo ring aspeto ng sport ang pinasukan ninyo. Kaya napakatindi ng Calnas Brothers. Bago pala, ano na tayo? 1 hour, 30 minutes. Ang haba na episode natin. Pasensya na po kayo. Hindi pa natatapos to kasi meron pa tayong mga kailangan batiin, boss. Opo. Yan, batiin natin yung mga mga nagpapa-shoutout sa YouTube channel natin. Si Boss Rock, idol ko to, Daryl Castillo, Paul Sparks Gray, ayan, PSG. Sikat. Sikat. PSG. Oo. Si Ma'am Susan Paraiso, one of the best interviews. Sana Charlie Cruz o Boss Bravo naman. Oo, Charlie Cruz, sarap Candice interview. Jean. Oo. Mga Albany, mga old lines yan. Slim Mga, Benoist. Oo, yan ang mga Charlie Cruz. Pwede. Pwede po. O Boss Bravo. Si Boss Bravo, madalas sa Davao eh. Opo. Kaya pag babiyahe kami ng Davao, siguro pwede. Dala niyo lahat ng gamit, Sir Mix. Yun nga ang problema eh. Ang tinding buha tayo. Lumipad ang aming team. Pag nag-SMX tayo, isipin mo, dami namin bit-bit na hirap. Eto, si Sir Palautog. Diyan galing mga manok ko kay Daryl Castillo, talisay at 5K sweater. Magagaling talaga. Kahit 2 hits, 3 hits lamang sa panalo. Congrats sa iyo, ha? Oo nga. Congrats sa Mark. Kay Sir Babs Kenito, sa Pinas, Roel Amano, sana next. Iniimbita po namin, masyadong busy lang si Boss SP. Oo. Dami sila expo, sir. Oo tsaka nationwide sila, paikot-ikot Kay Sir Fia, another banger episode, tuloy-tuloy lang, Larga na Podcast. Salamat po. Solid ang 5K ni Boss Daryl, galing kay Sir Baba Yega. Solid. Ang mga sweater tsaka gray nila, Sir Daryl, gagaling. Kay Sir Mark naman, napakabait at humble yan ni Kuya RJ Pips. Magaling pa sa larangan ng manok. Si Boss Sir RJ. RJ Manzanilla. Galing, mahusay din. Galing nung dalawang breeders na to talaga. Maganda yung Nagsama tandem pa po sila. nila, no? Galing nila. Individually, magaling sila. Pag nag-combine pa sila, lalong mas tumibay. Parang red po, no? Oo. Sila yung new generation. Pero kanya-kanya rin sila eh. Kanya-kanya sila. Parang ginagawa ninyo. Opo.
Pero sila, ganun din. Parang kayo rin, related bloodlines, pero kanya-kanya silang timpla. Opo. Pero kayo naman iba. Related in blood. Unrelated naman in blood. Paano? Baliktad. Baliktad. Swerte. O yan, para sa mga kababayan natin na hinahanap si Ninong Art, ayan ang kanyang Facebook page, Art Canlas. Ayan. Konti lang ang followers. 138,000 lang naman. Yan. Congrats, Salamat po. Ninong Art. Salamat po. Kay Boss Demil naman, katabi pa si Idol PA. Ayun. 122,000 followers. Follow niyo po ang Kanokma TV Game Farm. O, tagal naman. Ayan, ang Bakal sa Bakal version 2. Follow niyo po sa FB para lahat po ng promotions ng Canlas Brothers, alam niyo po kung saan gaganapin, magkano pa premyo, etc., etc., etc. Ba't si Boss Billy wala? Asan ni kay Boss Billy? Ano, cut? O, cut muna. Cut mo na dapat. Panggitin na lang daw. Hindi, hanapin nila. Si-screenshot lang. mo na raw. Ipapatong na lang. Ano ba? Billy Canlas. Billy Canlas lang po. At, of course, ang ating Boss Billy Canlas, ilan followers, boss? 115 po ata yun. Oh, yan. 100 lahat. 100,000 followers plus ang Canlas Brothers. Follow niyo po Billy Canlas sa Facebook. So, before we go, sumobra na tayo sa oras. Pero parang kulang pa rin eh. Masaya po yung talaga kwentuhan. dalawang araw. Oo. Masaya kwentuhan. Iba talaga pag mga podcaster ang kasama eh. Walang tigil eh. 'Di ba? Kahit buong araw tayo rito. Oo. Ayan. Sa susunod, ano na lang, papahinga na ako, kayo na lang dito. 10 muna. Ayan. So maraming salamat. So ano rin, if you have any greetings, acknowledgements, at saka mensahe. Importante yung mensahe. Para sa may takeaway naman yung mga viewers natin na from the Canlas Brothers. Simulan natin sa bunso. Okay. Yeah. Ninong. Kabili. Okay. Yan, so nagpapasalamat po ako syempre kay Sir Migs at sa team ng Largana at syempre sa Manila Arena dahil napagbigyan po na mapabilang sa Bakal on July 18, no? So, yun lang, nagpapasalamat po ako sa itaas dahil tuloy-tuloy pa rin po yung blessings at good health. At yun lang, thank you so much po sa sumusuporta sa Canlas Brothers and Billy Canlas ng Bakal sa Bakal. Yun lang po. Okay, thank you, Boss Billy. Kay Boss Demil naman tayo, boss. Yeah, nais ko lang din pong pasalamatan syempre ang Battle Livestock Products, Sagupaan, kay Kuya Tony, kay Boss PA, Kuya Oliver at Kuya Jolo. At syempre sa staff ng Largana, Sir Migs, maraming salamat po sa Manila Arena sa bagong opportunity na sa atin, pinagkaloob. At syempre sa lahat po ng supporters ng Bakal sa Bakal at Canlas Brothers. Maraming salamat po. Ninong. Yan, so maraming salamat syempre sa lahat ng mga kaibigan na sumusuporta sa Canlas Brothers. Thank you sa LDI, sa Tiwala, sa Sagupaan, Super Feeds, kila Kuya Tony sa suporta, Kuya Oliver and Kuya Jolo. Ayan, so thank you sa inyo. Thank you din sa team natin sa Ninong Art Game Farm. And thank you sa aking napakagandang misis. Ayan, si Mrs. Mary Grace Canlas. Ayan. Pinangalanan na. Sino ba ron? Pinangalanan ko na baka. Baka iba. Ayan. So, yun. Maraming salamat din sa Largana sa opportunity. No, pangarap lang namin na mapabilang sa guest ng Largana podcast. Pero ito na, nandito na. Naging makatotohanan na finally. Yan. Ayan. So, yun. Abangan nyo, Bakal sa Bakal. Gaganapin dito sa Manila Arena. Ngayon darating na July 18. Ayan. So, pwede na kayo magpalista. Yun. Message nyo lang ang Canlas Brothers. O yan, supportahan natin mga kaibigan. Palaban ng Canlas Brothers, July 18 sa Manila Arena. Bakal sa Bakal. No pot money. No pot 1M guaranteed. Yun. Hindi na masama. Diba? So, sa lahat po ng ating subscribers, listeners, followers, maraming salamat po sa inyo. Abangan nyo po next week ang episode 39 ng Largana Podcast. Mabuhay po kayo lahat. God bless and Godspeed. Yun.